Shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw ng Biyernes at binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw sa ligtas at babagyo na panahon. At dito naman tayo ngayon sa ating preaching in the wilderness series kung saan binabasa natin at pinagninilayan ang ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At tinatawag din natin itong preaching in the wilderness sapagkat alam naman natin, bagamat napakalawak ang narating nitong TikTok, at alam natin na hindi natin ma-assure na maraming manonood or makikinig sa atin. So, ginagawa natin ito sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4 to preach the word of God in season or out of season, convenient or out of convenient or not or inconvenient, mga kapatid. At inaangkin din natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience to Christ. So, shalom. Tinawatan natin si Kuya Romy. Kamusta po kayo dyan sa inyo? Hindi ba kayo binaha dyan sa lugar nyo? Okay. Maganda pala kasi para nagawa na yung kalsada nyo. Okay. So, binabati rin natin yung regular nating mga sumusuporta sa atin. Sina Mystery of Faith, Iglesia Katoles, si Pablo, at iba pa natin mga kapwa Katoliko na from time to time ay dumadaan dito at nakikinig sa atin. So, yan. The Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 9 verses 18 to 22. Glory to you, Lord. Once when Jesus was praying in solitude and the disciples were with him, he asked them, "Who do crowds say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the ancient prophets has arisen." Then he said to them, "But who do you say that I am?" Peter said in reply, "The Messiah of God." He rebuked them and directed them not to tell this to anyone. He said, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. So, tuloy-tuloy pa rin at karugtong pa rin ito kahapon ng Ebanghelyo na nabinasa natin, mga kapatid, na pinagnilayan. At ito, sa after ng Panginoon na manalangin ay nagtanong siya sa kanyang mga lagad kung sino siya ayon sa mga tao. Ito yung version ni San Lucas, maiksi siya kaysa sa doon sa kay San Mateo. So, mas mahaba yung kay San Mateo detailed dito ay maiksi lamang. Nagtanong ang Panginoong Kristo sa kanyang mga lagad kung sino siya. At makita natin, narinig natin na iba-iba ang pagkakilala sa kanya ng mga tao. Parang katulad din sa atin ngayon. Sa kapanahunan natin ngayon, kung tatanungin natin ang mga tao or titingnan natin ang mga tao ngayon ay iba-iba. From first century up to third century, na pagdating ng first century up to third century, ang pagkakilala ng mga tao, ng mga alagad, ng mga unang alagad sa Panginoong Kristo ay
Diyos siya na nagkatawang tao. Pero pagdating ng mga 3rd century, sa part na yan ay dumating itong si Arius, isa ring pari ng Katoliko, at sinasabi niya na si Kristo ay tao lamang. At ayon nga sa kwento na itong si Arius ay sinampal ni San Nicolas. At itong si Arius na ito, mga kapatid, ay itong si Constantine, tinanggap si Arius, yung paniniwala ni Arius. And then nung ipapasok si Arius daw po, nung papasok na siya sa simbahan para properly recognize siya ng Byzantine, ay bigla siyang, bago po siya nakapasok sa simbahan, ay bigla siyang nakulaps at namatay. So, ibig sabihin, ay parang kung naalaala niyo si Sapphira at kanyang asawa, ay nung nagsinungaling sila sa Espiritu Santo, sila din ay namatay. Di ba? So the Holy Spirit prevented Arius to spread his lies, though after 600 years, yung ganong klaseng uling paniniwala ay after 600 years ay muling lumutang, mga kapatid. At alam natin yan, at yan yung pinangawakan ng pananampalataya ng Islam. Then nung somewhere in 1830 sa US ay lumutang na naman lumutang na naman yung paniniwala na yan na si Kristo ay tao lamang sa grupo ng mga Jehovah's Witnesses, mga kapatid. So, yan yung paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses. So, iba-iba. Pero kung titingnan natin, ang totoong sagot na inaffirm ng Panginoong Kristo ay kay San Pedro. So, tayo ng mga Katoliko, naka-align yung ating paniniwala at pananampalataya sa paniniwala ni San Pedro at ng mga alagad. Kasi yung mga alagad, wala naman silang sinabing statement eh. Basta ang sinabi lang nila, ang mga tao ganito pagkakilala sa iyo, si John the Baptist, si Elijah, mga dakilang propeta. Nililinyan nila sa dakilang propeta lamang ang Panginoon Kristo. Pero nung pagdating kay San Pedro, ay tumpak ang pagkasagot ni San Pedro that he is the Messiah, the Son of God. Ngayon, the Son of God. So, ang argumento na yan ay dun sa Messiah is Hebrew na salita mula sa word na Mashiach. So, pag sinabing Christos, Greek naman yun. You are the Christ, the Son of the living God. Pareho lang yun. Kasi ang New Testament naman ay nakasulat sa Greek. Hindi naman nakasulat sa Hebrew. So, kung babasahin natin doon sa Matthew chapter 16, verse 13 to 20, who do men say I am? Sabi ng Panginoon Kristo, ang nakatamang nakasagot ay si San Pedro, or si San Pedro yung sumagot na you are the Messiah, the Son of the living God. Ngayon, ang argumento ng iba, hindi kumo parang ganito ang pagka-twist nila ng kanilang rason. Ganito sabi niya, hindi kumo ang tatay ay hari, ang anak hari din. Sabing ganon. Pero hindi ito pinag-uusapan yung katatayuan, mga kapatid. Kasi ang pinag-uusapan dito yung nature. Okay? Yung nature, yung kalikasan, mga kapatid. So kung ang tatay mo ay Diyos, ang anak Diyos din. Natural, yun nga yung denial nila na kung ang tatay mo hari, ang anak hari din ba? So, ang ini-equate nila sa position, hindi sa nature. Ngayon, kung titingnan natin ang banal na kasulatan na tatanungin natin, nakalagay sa Hebrew chapter 1 verse 3. Kung babasahin niyo sa Biblia niyo, buksan niyo po sa Bible niyo diyan, ha? Mga kapatid, hindi ko na po binubuksan. Kasi parang napapamiliarize natin yung mga verse na yun sapagkat halos araw-araw na natin inuulit sapagkat araw-araw din sinasabing ng mga Arianism na ito, ng mga Arians na ito, that the Lord Jesus Christ is only purely human. Pero iba yung sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid.
sinasabi diyan sa Hebrew chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang ama ay gayon din ang anak. Now you see? Gets? Nakita nyo, mga kapatid? Buksan nyo po dyan. Then pagdating doon sa Colossians chapter 2 verse 9, ay sinasabi doon, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. You see? Naging tao. Naging tao. Sinabing, pag ginamit yung word na naging tao, ibig sabihin, he has other nature prior to that, prior niya i-embrace yung pagiging tao. And what is that? At yan ay sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Yung sabi ito, sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos. Hindi siya nagpilit na manatiling kamantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Mga kapatid. Oo, hanggang kamatayan sa cross. Ayan, binanggit niya dito sa Ebanghelyo ngayon natin. So you see, the Christ, you are the Christ of God, you are the Son of God. So kung yung Kristo ay anak siya ng Diyos, na nagkatawang tao. Ngayon, kung ang Kristo mo ay tao lamang, papaano kanya maliligtas? Actually, yun yung karuntong sa Ebanghelyo yun, sa verse 22. He will go to Jerusalem and will suffer greatly. Ngayon, kung tao lang tagapagligtas mo, how can you be saved? How His blood can wash away your sins kung pareho lang kayong tao? Ano magiging merito ng kanyang dugo, mga kapatid? Kaya the Catholic Church, the position of the Catholic Church, even the early church fathers, yung mga sinaunang mananampalataya, maliban kay Arius, ang paniniwala nila at ang pagkakilala nila sa Panginoong Jesucristo ay Diyos, mga kapatid. That is why, itong recently, just this year, ay contemplative, God bless you. Contemplative soul. Just this year, di ba? Merong diggings, merong archaeological evidence na dated in the 1st century na nakita that proclaims Jesus is God. Di ba? Merong ganung nakitang archaeology. So, from the 1st century, bago dumating si Arius, ang paniniwala at pagkakilala na ng mga mananampalataya sa Panginoon Jesucristo is God. At yun yung mga binanggit natin na mga talata sa Biblia. The Messiah of God, at ang Messiah of God na ito ay hindi lang basta tao, kundi Diyos siya na nagkatawang tao. At yung binabanggit natin kanina sa Hebrew chapter 1 verse 3, Colossians chapter 2 verse 9, Philippians chapter 2 verse 5 to 8, at itong Philippians chapter 2 verse 5 to 8 ay sumusuporta din sa sinasabi doon sa John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14. Di ba? Alam natin yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. And we saw His glory. Okay. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya nga dito sa 2 John verse 7, kapag hindi mo kinikilala ang Panginoong Jesucristo na naging tao, yan take note once na ginamit yung word na naging tao, ibig sabihin, he has other nature prior to it, bago niya i-embrace yung nature ng pagiging tao. At ano yun? Yun yung pagiging Diyos niya. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Yung then Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. At yun yung sinasabi din sa Hebrew chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang ama, gayon din ang anak.
That is why in verse 8, tinawag ng Ama ang Panginoon Kristo, ang iyong trono, O Diyos, ay magpawalang hanggan. Thy throne, O God, is forever and ever. No, you say Hebrews chapter 1, verse 8. But Arians keep on denying it, mga kapatid. Despite of the fact na sinasabi ng banal na kasulatan, tinitwist nila at nililito nila yung mga inosenteng mga Katoliko para mapaanim sa kanila, mga kapatid. Kaya sinasabi dito sa mga kapatid, sa 2 John verse 7, i-take note nyo to, i-analyze yung maigi. Kaya nga nakalagay dito sa 2 John verse 7, sabi dito, verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. So you see, ang implikasyon niya kapag hindi mo kinikilala si Kristo na naging tao, ay tinuturing kang magdaraya. Magdaraya at antikristo. Pero kung ang sinabi dito ni St. John, mga kapatid, kung ang sinabi dito ni St. John na sapagkat nagkalat sa sanlibutan ng mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay tao lamang, sapul tayo doon, mga Katoliko. Pero ang sinasabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga taong magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayon mga tao ay magdaraya at antikristo. You see? So, dapat ipahayag mo. Kaya nga yung Romans chapter 10 verse 9, ano sinasabi sa Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth, okay, Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag na iyong mga labi na si Jesucristo ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. You see, mga kapatid? Ganun kahalaga yung confession about who Jesus is. Kaya nga sa atin sa Catholic Church, yung profession of faith natin, sa creed natin, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. And that is very important confession. Kasi kung ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo ay tao lamang, ikaw yung sinasabi sa 2 John verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ang mga taong ayaw kilanlin na si Kristo ay naging tao. So pag sinabing naging tao, yun nga, naintindihan natin, yun yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, and then doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, and then verse 14. Kaya nga kung mag-atras ka ulit, makikita natin yan sa Messianic prophecy. Sa Messianic prophecies. Di ba? Sa Isaiah chapter 7 verse 14. And the virgin shall conceive a child, and thou shalt call his name Emmanuel. Di ba? Then kinonfirm yan doon sa Matthew chapter 1 verse 21, chapter 1 verse 21 to 23. Di ba? And then, pagdating uli sa Isaiah chapter 9 verse 6, di ba? Ang linaw na, mga kapatid. Muli, inulit uli from Isaiah 7:14, inulit uli ng Panginoon yung prophecy through Isaiah, Prophet Isaiah. Dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Tingnan nyo, basahin nyo, ano sabi dito. Okay? So kaya kapag ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo ay tao lamang, then ikaw yung pasok sa 2 John verse 7. Hindi kami sa Catholic Church. Okay? Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see, kaya nga kung ang
profession mo sa Panginoong Kristo ay tao lamang siya, then, ikaw yung pasok sa 2 John verse 7. Papasok ka, ha? Okay. Okay? So, hindi kami sa Catholic Church because we profess Jesus became man. Napakaya ang linaw ng ating profession, mga kapatid. I believe in God, the Father Almighty. Diba? Inuulit-ulit natin yan every Sunday. Creator of heaven and earth. And in Jesus Christ, our Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Oh, you see? And born of the Virgin Mary. At yun yung prophecy. Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9, verse 6. You see? Na kahit yung kanyang kapanganakan ay inihula na. And even yung birthplace niya, inihula din, mga kapatid. Diba sa Micah chapter 5, verse 1 and 2? Diba nung napaglalangan si Herodes ng mga pantas, nagtanong siya sa mga elder ng Israel, saan ba ipanganganak ang hari? Sa Bethlehem po, sapagkat ito sinasabi ng hula sa kasulatan. Kinote nila yon galing sa Micah chapter 5 verse 1 and 2. Bethlehem Ephrata, bagamat napakaliit ka sa lahat ng bayan, sa iyo magmumula ang maghahari sa Israel. So you see, his birthplace ay inihula ng banal na kasulatan. Kaya nga sa Ebanghelyo dito sa verse, no. Winter, no. Ay, makiat na. Hindi, huwag ka makiat. Kami nga. Naku, bilis. So, sorry. Yung dugdog namin umakyat sa taas. Okay. So, yun mga kapatid. Ganun ka dakila ang Diyos. Bakit? His birthplace, His birthplace were already mentioned in the Holy Scripture. At yung verse 22 ngayon, Luke chapter 9, verse 22 ngayon, after na ma-reveal ni San Pedro that he is the Messiah. Messiah, pag sinabing Messiah, mga kapatid, kung bakit dinugtong ito ng Panginoon Kristo, for them to know na ang kanyang pagiging Messias is different from what they are thinking. Kung bakit dinugtong kaagad yung verse 22. After the revelation that he is the Messiah of God, that he is the Christ, the Messiah, the anointed, yung hinirang. The anointed is hari. So, idinugtong yung suffering. Bakit? Pag sinabing hari, to rule the people. Pupunta sila sa Jerusalem. And even his disciples, kung lagi niyong binabasa yung Bible, mga kapatid, Brother Romy, kung lagi natin, di ba, inuulit-ulitan natin yan. Even his disciples. Di ba? So, Mark chapter 10, nagtalo-talo yung mga alagad kung sino yung dakila sa kanila. Tapos yung nanay ni Santiago at Juan ay lumapit sa Panginoong Kristo, nakiusap, na kung pwede umupo yung kanyang anak sa kanan niya at sa kaliwa. Okay, di ba? So yung mindset nila, they are thinking that Jesus will establish a political kingdom. Jesus is a political Messiah. Okay? And even yun sa Luke chapter 24, sina Cleophas, nung pumunta sila pabalik sa Emmaus, di ba? Anong sa conversation nila along the way, siya pa naman ang inaasahan namin. Oh, you see, the expectation that the Lord Jesus Christ will establish an earthly kingdom. Kaya nga itong gospel ngayon, nung ma-reveal na ang Panginoon Kristo yung Messiah, idinugtong itong kanyang suffering. Luke chapter 9 verse 22. That the Messiah, kasi they are expecting a political Messiah that will rule Israel. Pero dinugtong kaagad ng Panginoon Kristo. Pupunta tayo sa Jerusalem at magsasuffer siya, bugbugin siya at mamatay siya at ipapako sa krus.
So you say, dinugtong ka agad yun for them not to expect na ako yung maghahari ako doon. Ipatataubin ko yung si Herodes. Ang Roman Empire, ipatataob ko. Maybe, naisip nila siguro na hindi man by war is katulad nung ginawa ni Moses bago niya i-liberate ang bayang Ehipto sa kamay ni Parao. Diba? Maybe they are thinking that way. Pero kung titignan natin, ang Panginoong Jesucristo ay sinabi niya kaagad, dinugtong niya, not for them, not to hope, not to give them a false hope. But rather, sinabi niya na kaagad na ang Mesiyas pupunta sa Jerusalem, magsasuffer, okay? Basahin natin mga kapatid, Luke chapter 9 verse 22. Nasabi niya, after na ma-revealed kung sino talaga siya. Pero dinugtong kaagad yung Luke chapter 9, yung verse 22, nasabi dito. Okay, ang sabi niya dito At sinabi po niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Papatay nila siya, ngunit 3 araw ay muling mabubuhay. So you see, after the revelation na ibinigay ni San Pedro, na makikita natin doon sa Matthew 16, yung pinaka-detailed, 13 to 20, for flesh, ano sabi niya kay San Pedro? Blessed art thou, Simon, son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. So yung revelation na yun is not from any human being, but from the Father. Yun yung affirmation ng Panginoong Jesucristo. Ang revelation na yun ay from the Father. Not purely na galing lamang kay San Pedro. So you see, mga kapatid. Okay. And then, sabi rito, pupunta sa Jerusalem. Yun na bitin ang gospel. Natural, baka sa sunod na araw, tomorrow, ay i-discuss. Di ba? Anong gagawin ni San Pedro? Huwag naman ganyan, Panginoon. Dahil hindi dapat yan mangyari sa iyo. Bakit? Bakit nila gagawin yun? Bakit nila naisip yun? Because their mindset is different from what God has planned beforehand pa man, mga kapatid. Hindi nila matanggap yun. Anong klase to? What kind? Kung sabi ng teacher ko nga dati, sabi niya, what kind? Si Ma'am Peralta ba yun? What kind? Diba? Anong klase? Hindi nila matanggap. Ano sinabi niya? Nung nagharang San Pedro? Baka bukas, okay, wag iyan na natin. Saglit lang na natin. Get behind me, Satan. Nirebuke sa San Pedro. Siya yung sinabihan na siya yung nag-revelation. Sinabi siyang, blessed art thou, Simon, son of Jonah. Pero pagdating doon, nung sinabi niya yon na, hindi dapat yan, ganyan mangyari sa iyo, Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Get behind me, Satan. Yan. Merong mga taong ganun. Kaya kasama sila doon sa the rebuke ng Panginoon. It is very impossible na mamatay ang Panginoong Jesucristo. Okay? Yan, meron dito. Ganun ang kanyang pahiwa. Kaya isa sa mga sinasabi namin, get behind me, Satan. Hindi matanggap ng mga alagad. Bakit? Anong klaseng Mesiyas to? Ang Mesiyas na in-expect namin like King David. Because the Messiah will be coming from the lineage of King David, from Judah. From the dynasty of David, manggagaling. Hari, mandirigma, conqueror. Tapos ganun mangyari, pupunta sa Jerusalem, mamatay. Hindi na natanggap. Bakit? Kasi alam niyo mga kapatid, dito sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Ano nakalagay dito sa Isaiah 55, 8 and 9? Yan yung dapat natin maintindihan. Okay? Dito sinasabi, kasi
ang mindset ng tao is different from the mindset of God, mga kapatid. Dapat maintindihan natin. Ito sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Sabi dito, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay din ninyong isipan. At magkaiba ang ating daan. O yan. Verse 9, kung papaanong ang langit, higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. You see, mga kapatid, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Okay? My ways are different your ways. My thoughts are different from your thoughts. So anong klaseng Mesiyas to? Pupunta sa Jerusalem, akala ko itataboy yung mga imperyo, mga Roman Empire. Ibabagsak ang imperyo ng Roman Empire katulad ng ginawa ni Moses. Kay Parao. Tapos ito, magsasuffer, ipapako sa krus. Kasi yun yung design, mga kapatid. That was designed by God. So, lulupigin niya ang kanyang kaaway, not by force, but by His own power, in different ways, not by war. Di ba? Kasi yun yung nakaplano, di ba? Yun yung prophecy na kailangan ma-fulfill. His birth was foretold from Isaiah chapter 7 verse 14 and Isaiah chapter 9 verse 6. And even his birthplace was also foretold, was also prophesied. Na binanggit na natin kanina, Micah chapter 5 verse 1 and 2. At kahit yung kanyang pagsakay sa donkey, that was foretold already, mga kapatid. Zechariah chapter 9 verse 9, look at it, mga kapatid. Basahin nyo, Zechariah chapter 9 verse 9. At yan naganap doon sa panahon ng palaspas, sa Luke chapter 19. Nung panahon ng palaspas, every palaspas, doon yan, nambalo ang mga kapatid. Zechariah chapter 9 verse 9, tingnan ninyo, dumarating ang inyong hari na nakasakay sa isang asno. You see? Very detailed. At alam nyo kung bakit nung sinabi ng Panginoon kaagad yun, sa Luke chapter 9 verse 22, He will greatly suffer, bubugbugin siya, mamatay siya, but after 3 days, mabubuhay siya. Yung after 3 days na yan, hindi napapansin ng mga alagad. Basta mamatay lang siya, bubugbugin siya, tapos na. Hindi nila pinapansin niya yung word na yan, at pagkatapos na 3 araw, mabubuhay siya. Basahin niyo ang Ebanghelyo. Basahin niyo ang Synoptic Gospel, yung four Gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Hindi siya gagawa ng dahas. Hindi siya magpe-perform ng himalat kababalaghan para maniwala ang imperyo ng Roma at aalis sila sa Jerusalem, aalis sila sa Israel para hindi na nila sakupin at palayain na nila ang bayang Israel. Pero hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon sa Kristo na katulad ni ginawa ni Moses. Bakit? Kasi ang prophecy that the Messiah, that this Christ will greatly suffer at the hands of his enemy. Bakit? That was prophesied already. That was foretold already. 700 years, more than 700 years before his birth, mga kapatid. That was already prophesied, mga kapatid. Okay? Okay, tingnan natin sa Isaiah chapter 53. Take note basahin nyo. Isaiah 53. At tingnan nyo at pagnilayan. Kung ito ba, kung kanino ito natupad. Ito sinasabi sa Isaiah 53. Sagot ng mga tao. Take note Sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang mga pagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? You see? The introduction.
Kalooban ni Yahweh ng kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahan makatawag pansin, wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. You see? Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Verse 5, take note. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. You see? Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. You see? Good morning, Brother Romy. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit gaputok man, tulad ng korderong hatid sa patayan, para mga tupang hindi tumututol kahit gupitan man. You see? Parang tupa. Bakit? Sinabi rin niya ni St. John, John chapter 1, verse 29. Di ba, nung nakita siya ng Panginoong Jesucristo, pinakilala ni St. John sa kanyang mga lagad at sa mga tao, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ang katangian ng Lamb, wala. Kahit kung titignan nyo sa mga video dito sa Facebook or sa TikTok man, kapag igugupitan, tatanggalan ng balahibo yung mga tupa kasi yung balahibo nila malaking pakinabang, ginagawang mga jacket or mga ginagamit sa mga mga malalamig na lugar. Ginagawang damit. Nagrereklamo ba mga tupa? Ano ba? Hindi. Kahit daw katayin ang mga tupa, tahimik lang. Tapos umiiyak daw yan, mga kapatid. And this description in Isaiah 53, talagang makikita mo na tugmang-tugma sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? For the wages of sin is death. Mga kapatid, for the wages of sin is death. Kamatayan. Mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Namatay tayo sa ating mga kasalanan. Actually. Pero para tayo mabuhay, the Lord offered Himself as a sacrifice. Red apple. Yes, Katoliko ako na may kaugnayan kay Pope Leo XIV sa Vatican. Okay? Yan, mga kapatid. Nang siya'y huling hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas, ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. You see? Noong dalhin na siya sa Golgotha, saan na yung mga alagad niya? Wala na. Ang sumusunod na lang, si St. John at saka yung mga Maria, yung mga kababaihan. The rest of his disciples ran away. Takot. Okay? Wala man lang nangasa pagsanggalang, wala man lang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Okay. Then verse 9, siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man lang ng kasinungalingan. Verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan niya noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siyang matagal, makita ang laing sunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. You see, mga kapatid? Kung titingnan natin doon sa Book of Acts,
yung eunuko, binabasa niya itong part na ito ng Isaiah, nagtanong siya. Di ba? Yung eunuko, biglang inutusan si, hanapin natin sa sa Acts mga kapatid, puntahan natin. Biglang inutusan si Natael, Natael ba yun? Sabayan mo siya. And then, nagkaroon sila ng conversation. Nagtanong ang eunuko, kanino ba ito tumutukoy? Sa kanyang sarili, sa propeta? Or sa kanyang, or meron siyang tinutukoy? Okay. Red Apple, hindi nyo pinapainom yung mga tao sa oras ng communion. So, hindi ka Katoliko, Red Apple. Anong sekta mo pala? Anong sabi ni Red Apple? Binabasa ko yung comment ni Red Apple. Hindi nyo pinapainom yung mga tao sa oras ng communion. That is the discretion of the church. As you try to imagine, sa mga congregation, katulad ng mga ibang mga sekta, kasi katulad ako dati sa Baptist, sa ibang sekta, kaya nilang i-manage yun. Kaya nilang i-manage yun. Na bawat miyembro ay kaya nilang bibigyan kasi ilan naman sila. Pero try to imagine sa Catholic Church. Okay? Sa Catholic Church. Sa dami-dami niyan. The church has discretion. The church has power. Okay? Anong sabi doon sa Matthew 18:18? Sasagutin kita. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. So kung ano pa hintulutan ng simbahan, sige, bread na lang ipakain natin. Kasi ang bread, may dugo din. Kasi laman ng Panginoon sa Kristo. It became the body of Christ. So therefore, yung laman ay may dugo din. So, hindi mo pwede question yun. Who are you to question? What is your authority? Okay? Bakit mo i-question yun? Na the Lord Himself give them power to bind and loose. Kaya pag sinabi ng simbahan, okay, bread na lang ibibigay natin kasi kung wine ay sobrang dami niyan. Bere mo? Hindi naman tayo nag-require ng ikapo sa member. Magkano ang mumpo? Magkano ang wine? Ang mahal ng kapatid. 700 mahigit. Okay? Pero ang laman ba walang dugo? Ang laman ba walang dugo? Is that what, subukan mo magluto ng karne na kapag hindi to dry cook, ano makikita mo, may dugo yung laman. You see? May dugo. At saka sa mga miracle ng Panginoon Kristo, Red Apple, ang kalimitan na nagkaroon ng transform into flesh yung bread, ang laman is coming from the heart. So alam mo ba na ang heart ay may dugo? Okay. So layo na yung sinasabi mo, iba yung sa tao, iba sa hayop. Layo na. So balik ako dito sa topic ko. Okay? So anyway, Red Apple, ano pala yung sekta mo o denominasyon? May I know? Okay. So you see mga kapatid, dito sa Isaiah 53, the birthplace, the donkey, and even the sufferings of the Lord was mentioned already 700 years bago pa man dumating ang Panginoon Kristo. Kaya after the revelation ni San Pedro sa Panginoong Kristo, ay kaagad niyang sinabi na siya ay magsasuffer. Kasi pag sinabing Messiah, iba ang kaisipan, iba ang mentality, iba ang paradigm ng mga Hudyo. Messiah would be the king because he is coming from the lineage at the dynasty of King David. They are thinking that the Messiah, that Jesus will re-establish the broken dynasty of King David. Okay? That is why, dinugtong kaagad yun na he will go to Jerusalem and he will greatly suffer. Okay. Mga kapatid. So, ganun talaga mangyayari sa Panginoong Kristo. Hindi siya pupunta sa Jerusalem na para
Pataubi na lang basta yung government ng imperyo ng Roma. Different ang mindset ng Panginoon sa mindset ng tao. Yun yung sinasabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9. Okay. Si Red Apple, umalis, hindi niya sinagot yung tanong natin ano ba yung sekta niya at denominasyon. Okay. Okay. So, yun mga kapatid. Na ngayon ay dinugtong kaagad ng Panginoon sa ebanghelyo na ito na siya ay pupunta sa Jerusalem at maghihirap. Okay? At kung titingnan naman natin yung version ni Saint Matthew, doon sa Gospel according to Saint Matthew chapter 16, verses 13 to 20, makikita natin yung detailed na after the Lord Jesus Christ, Kuya Rico, after the Lord Jesus Christ, after na ma-reveal ni San Pedro kung sino ang ating Panginoon Kristo, ay agad niyang sinabi sa kay San Pedro na, "Thou art Simon, son of Jonah." Then pinalitan niya, "You are Peter, and upon this rock I will build my church. And even the gates of Hades shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom. Whatever," yan, yung tinatanong ni Red Apple, bakit tayo mga Katoliko tinapay lang, ibinibigay, hindi yung wine? Of course, economic reason, yung tinitingnan na simbahan. Di ba? Sa dami ba naman ng Catholic Church, sa mga members sa Catholic Church, ba? Sa dami niyan. At the same time, economic reason. At saka yung oras. Di ba, Kuya Roby, nakita mo yung ang mass natin, umaabot ng 1.5 hour. Hindi 1 hour lang. Kasi, di ba, yung panalangin ng bayan, ang panalangin ng bayan nga, di ba, ang commentator na lang, ang nagbabasa na. Dati may prayer of the faithful pa, umakyat pa sa ambo, para i-pray yung prayer of the faithful. Ngayon, sa commentator na lang, kasi it takes time. Di ba? So, the church has power. Kung ano yung gusto niyang gawin. May discretion siya. Okay, bread na lang kasi sobrang mahal ng wine. At the same time, kasi tayo, sa kanila kasi sa amin, kasi kahit sa amin sa Baptist dati, mag-communion kami. Ang namin, bibili lang kami ng, Sisto, na grapes flavor. Or di kaya Coke. Saka tinapay lang, simpleng tinapay lang, Skyflakes. Sa mga protestante kasi, simbolo lang sa kanila. Sa atin, after the prayer of consecration, we believe in the Catholic Church that it became the body and blood of Jesus Christ. Ngayon, kung yung wine na yun, hindi properly administered, hindi properly na ginagawa, hindi magkakaroon ng desecration. Kasi it became the body and blood of Christ after it. Ang hirap nun, mga kapatid. Baka abutin tayo ng kalahating araw sa isang misa. So, by the wisdom and authority of the church, kaya bread na lang ang ipinapakain. Kasi yun nga, ang argumento nga ang laman may dugo din. Yung sabi ni Red Apple, ang dugo daw ay dumadaan sa ugat. Pero mostly ng mga miracles na nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng mga miracle na find out na yung bread na naging totoong laman nung sinuri is coming from the heart. So kung coming from the heart, may dugo yun. So yun mga kapatid. So maybe that is by now mga kapatid. Okay, shalom and may God bless us. At ingatan naman tayo at pagpalain, gabay at patnubayan ng Panginoon sa araw nito. God bless sa lahat ng nag-likes, 334 likes. At sa mga nag-tap ng screen,
At maging hindi man nag-tap ng screen, pero andyan sila, nakikisa sila sa atin, kino-consider nilang pakinggan ang sinishare natin mga kapatid. So may God bless us at iligtas naman tayo ng Panginoon sa araw na ito. Gabayan na tayo patnubayan, iligtas tayo sa mga bigat, mga pagsubok, mga lubang karamdaman, at iligtas din tayo sa mga disgrasya o namang mga sakuna. At ingatan naman tayo ng Panginoon laban sa mga dilubyo o sakuna sa ating bayan. At panalangin natin na managot nawa ang mga nagsasamantala sa ating bayan mga kapatid. Shalom, that is by now signing off my dear brothers and sisters.